Eto nga't sinapian ako ng katam kaya gabi na din talaga ako nakapaglinis ng bahay. Nag-uulan na kasi dito sa amin kaya medyo nakakatamad din talagang kumilos tapos ang lamig pa. Parang ang sarap na lang humilata maghapon. O siya, eto nga nagumpisa na ako sa paglilinis dahil hindi na talaga kaaya-ayang tingnan. Tapos etong dehumidifier namin, palibasa, nag-uulan na ang bilis lang talaga mapuno. Ang ganda pala talaga kapag may dehumidifier sa bahay lalo na kapag ganitong nag-uulan. Hinihigop na kasi niyan ang mga excess moist sa loob ng bahay kaya makakaiwas talaga tayo sa mga amag, dasmite, kaya makakaiwas din tayo sa allergy. Kaya pansin nyo kapag ganitong nag-uulan, madalas sipunin tayo kahit hindi naman tayo naglalalabas ng bahay. Maganda din talaga yan, lalo na kapag may mga furniture kayo sa bahay para hindi sila amagin. Nung una nga ang ginagamit ko, yung disposable lang, kaya lang maliit na space nga lang ang nasasakop nun. Etong dehumidifier na dekuryente, 30 square meter na talaga ang sakop niya. Kaya ang bilis din talaga niya mapuno, wala pang 24 oras ay puno na kaagad. Tapos eto nga nakatapos na nga ako sa pagpipispis ng sahig kaya magmamap naman ako. Naalala ko yung post ko nung nakaraan, nag-post nga ako about dito sa map na nasira ko yung map ng kapitbahay namin tapos hindi naman kami nag-iimikan. May nag-comment nga dun sa post ko na storytelling daw. Pero hindi ko na nga makita ang comment niya, dinilit na siguro niya. Pero sa totoo lang kapag mga ganitong personal na ayoko talaga magkwento. Unfair din naman sa kabila na ako magkukwento ng side ko tapos siya hindi makakapagkwento. Yung side ko lang yung maririnig nyo. At saka kahit naman ganito na may nakakaalitan ako, ay gusto ko pa din ng peace of mind. Kung kanina tinatamad talaga ako kumilos tapos bigla akong sinipag, kaya pati itong kisame namin ay minap ko na din at pati na din itong mga pader dahil ang dami na din talagang mga alikabok. Habang naglilinis nga ako, yung bunsuhan ko ay talaga namang nanggugulo, tinaagaw niya pa tong map. Kaya tinawag ko na muna ang asawa kong nagpapahinga at pinabantayan ko na muna. Buti na nga lang kahit ganyan nagmamap ako, hindi naman siya nadudulas. Nadudulas siya pero hindi naman siya natutumba dahil dahan-dahan din talaga siya maglakad. Alam din niya na basa ang sahig. Ganon kasi talaga ang bunsuhan ko, basta may ginagawa ako, hindi talaga pwedeng hindi siya makikialam sa ginagawa ko. Maliban na lang kapag nandito na ako sa kusina dahil hindi naman siya nakakapunta dito. Tapos ayun nga, pagkatapos ko maglinis sa sala, dito naman sa kusina, tingnan nyo naman itong mga hugasin ko, tambak na talaga. Okay din naman yan, pinag-isa ko na para tipid sa tubig. At para nga pati mga bauna ng mga anak ko ay maisama ko na din sa paghuhugas. Pero sa totoo lang, hindi pa talaga kami nakakapaghapunan ng mga oras na yan, kaya pagkatapos niyan ay maghuhugas na naman ako ng mga hugasin pagkatapos namin kumain ng hapunan. Pagkatapos ko nga maghugas ng mga hugasin, nilinis ko naman tong ibabaw ng shoe cabinet ko. Buti na nga lang kahit na ang dami namin pinapatong na mabibigat dyan hindi naman lumulundo. Sa sala nga yan nakalagay, kaya lang palagi nga pinapakailaman ng bunsuhan ko at gigil na gigil talaga sa pinto, gustong-gustong sirain. Tapos eto namang mga sinampay ko, bago pa abutan ng siyam-siyam dito, inilikom ko na para matupi ko na. Kaya lang tingnan nyo naman, ikinalat na naman itong bunsuhan ko kaya hindi talaga po pwedeng matambak yan dyan. Pero dahil gabi na naman, matutulog na din naman yung bunsuhan ko, nakapaghapunan na din naman kami, bukas ko na nga lang yan tutupiin dahil inaantok na din talaga ako. Tapos eto nga, nakapaglinis na din ako dito sa labas.